Update sa tulong para sa mga magsasakang apektado ng Bagyong Christine at initial insurance payment sa mga nasira ng mga bagyong nagdaan, ating alamin kasama si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asek Arnel, magandang tanghali po. Asek Weng, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa lahat na nakikinig at nanonood. Asek, una po sa lahat, mula sa inyong assessment, gaano na po kalaki ang halaga ng damages sa agriculture sector ngayong matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine at maging ng Bagyong Leon? Asek Weng, sa huling bulletin natin, bulletin number 12, ay umabot na sa 5.75 billion ang damages sa sektor ng agrikultura, pinakamalaki sa rice subsector at 4.2 billion. Sa ating high-value commercial crops na sa 800 million, naapektuhan din ang ating corn sector at ang iba pang mga gulayan natin at mga infrastruktura. Pinakamalaking damage ang na-report sa Bicol region at 2.9 billion, pinakamalaki sa Camarines Sur at 1.3 billion. Sunod ang Mimaropa at 750 million, ganun din dito sa may bandang Cagayan Valley at 620 million. So Asek, isunod ko na po ang tanong ni Stephanie Sevillano ng Philippine News Agency. Ano daw po ang progress sa aid distribution ng DA sa mga magsasaka at ano-anong recovery efforts ang mapupuntahan ng 1 billion pesos na additional quick response fund? Tama yun, Asek Weng, tuloy-tuloy yung ating pagbibigay ng assistance, interventions at ayuda sa ating mga apektadong magsasaka at mangingisda. Naglaan tayo ng 541 million. Ito yung mga preposition ng mga binhi ng palay, mais at gulay magmula pa sa Cordillera, Region 1, Region 2, Region 3, dito sa Calabarzon, Mimaropa hanggang sa Bicol, Visayas at sa apektado na lugar dito sa Mindanao. Nabanggit kanina ay naglaan din ang ating Philippine Crop Insurance Corporation, more than 660 million yan, pambayad dun sa tinatawag na indemnification sa mga insured affected farmers. Ang ating ACPC o Agricultural Credit Policy Council ay merong 500 million pesos para sa 25,000 pesos na survival and recovery loan sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Yung ating 1 billion pesos na quick response fund, ito ay nakahanda na para sa rehabilitation and recovery ng mga apektadong lugar na inabutan nitong Bagyong Christine. Ganon din ay nagutos ang ating Pangulo at ang ating kalihim Secretary Chu Laurel Jr. ng mabilisang deployment ng mga kadiwa centers sa mga lugar na naapektuhan para makatulong dito sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Asek Weng. Linawin ko lang, Asek, itong 660 million, sabi niyo po ay para sa mga insured affected farmers. Paano po doon sa mga hindi insured? Doon sa mga hindi insured ay patuloy yung ating pagbibigay ng mga additional assistance. Kagaya ng nabanggit ko kanina, Asek Weng, ay yung ating mga preposition ng mga binhi, pag ready na uli sila magtanim, ay papamahagi natin itong palay, pataba, ganun din yung binhi na mais, lalo na rito sa Cagayan area. Yung ating binhi ng gulay ay papamigay din yan. Ganon din yung ating survival and recovery loan na 25,000 pesos. Dito sa mga insured areas na nabanggit kanina, more than 30,000 farmers ito, ang papamahagi dito about 15 to 25,000 pesos yan na indemnification claims. Basta dun sa mga naka-insure tayo, dun naman sa mga 3 hectares and below, automatic ang registration at ang insurance niya dito sa ating registry system for basic sector in agriculture. Kaya patuloy yung paghikayat natin sa ating mga magsasaka at mangingisda ng patuloy na registration dito sa RSBSA natin. So, Asek, nasa magkano na po yung initial assessment ninyo sa indemnification payments sa agri-sector damages? Sa ngayon ay nasa 667 million yung nakahanda na ibayad ng Philippine Crop Insurance Corporation bilang indemnification dito sa mga insured affected areas. More than 30,000 na mga magsasaka ito at karamihan nito ay nasa right value at saka rito sa magtatanim ng mais. Okay, mula po sa inyong pakikipag-ugnayan sa Philippine Crop Insurance Corporation, gaano po kalaki ang specific damages sa high-value crops, bigas at maging sa fisheries po?
Sa high value crops, yung na-validate na nila ay nasa 167 million. Doon naman sa fisheries, nasa 27 million pesos. At yung validated at ready na natin na ibigay na ayuda para naman dito sa mga magsasaka ng palay ay nasa 413 million pesos. So kabuang 667 million. At patuloy nga yung ginagawa pa rin na validation ng PCIC sa mga lugar na naapektuhan para matingnan natin kung madadagdagan pa itong pondo na naunang nailaan ng PCIC. So ASEC, paano naman po masisiguro ng inyong kagawaran ng mabilis na processing nitong insurance claims mula sa PCIC? Ang maganda dito, ASEC Weng, ay digitalized na yung ating system magmula pa dun sa ating registry system. So identified na natin yung mga magsasaka at alam din natin kung sila ay mga naapektuhan pa sa pakikipag-ugnayan pa rin natin sa mga lokal na pamahalaan. So in 2 weeks time, pinamamadali na to ng ating kalihim na maibigay yung mga indemnification na pondo doon sa mga insured affected farmers. So, tanong pa po mula kay Stephanie Seveliano ng Philippine News Agency. Tumaas daw po ng 15 hanggang 80 pesos ang ilang presyo ng high value and high and lowland vegetables matapos ang Bagyong Christine sa loob lang ng 1 linggo ayon sa Price Watch ng DA. Ano-ano po ang factor sa price spikes at hanggang kailan po ito mararamdaman ng publiko? Ano rin daw po ang aksyon dito ng DA at saan po ang alternative options ng ating kababayan para sa mas murang gulay? ASEC Weng, ang pangunahing dahilan nito, of course, yung Bagyong Christine ay bumaba ng more than 28,000 metric tons yung gulay na ibinababa mula doon sa mga production areas, especially coming from the Cordilleras dito sa Region 2, yung ating NBAT. Ganon din dito sa Calabarzon area na pangunahing source natin ng lowland vegetables. Ganon na rin dito sa Central Luzon. So dahil dito sa mga pagbaba ng supply galing sa ating mga production areas, nakakakita tayo ng 10 to 15% increase ng presyuhan ng mga highland at lowland vegetables. At ito ay magtatagal normally mga 1 to 2 weeks. Ang gulay naman, ang bilis niya makarecover after ng mga 1 to 2 weeks at bumabalik din sa normal na presyuhan. Meron tayong mga alternative na sources ng ating gulay galing sa Visayas at Mindanao at dito rin sa Luzon na hindi naapektuhan masyado ng Bagyong Christine at nakikipag-ugnayan na yung ating AMAS or ang ating Agribusiness and Marketing Assistance Service sa ating mga regional field offices para sa market matching at patuloy din nga yung pag-deploy ng ating mga kadiwa centers dun sa mga affected na mga lugar para makatulong na magkaroon ng murang bilihin sa mga apektadong lugar na sekwent. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture. Maraming salamat din, Asik Weng. Mabuhay ka. Magandang tanghali.